Magandang hapon mga bata! Kahapon ay nalaman natin kung ano ang physical protection. Napag-aralan natin ang ilang halimbawa nito, gayon din kung paano ito maiiwasan. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung paano maproprotektahan ang ating moral. Kung ano ito at ang mga bagay tungkol dito, tara, samahan niyo akong alamin. Magandang hapon po, Ma'am Pat. Magandang hapon, Frenchie. Sino po ang pwedeng lapitan ng mga bata para maiiwas sila sa pang-aabuso? Sa ating DepEd, yung Department of Education, meron silang Child Protection Policy. Meron silang mga Committee on Child Protection na pwedeng lapitan ng mga estudyante kung halimbawa sila inaabuso ng kanilang mga magulang. Meron din tayong mga social workers, syempre. Sila yung mga professional social workers na pwedeng makinig sa mga bata, kausapin ng mga magulang. At kung halimbawa kailangan talagang bigyan ng tamang edukasyon ng mga parents, so kaya sinasabi natin dapat maparusahan din, di ba? Mas lalo yung mga nag-i-inflict ng injury. Minsan namamatay yung mga bata dahil physical abuse at yung mga sexual na pang-aabuso. Yan ay may mga karapatang laws, no? Yung mga batas na mag-sanction sa kanila, mag-penalize sa kanila. Ano po ang magagawa ng CWC para sa mga pang-aabuso nito? Ang CWC, ang Council for the Welfare of Children, may mandato na mag-monitor ng mga batas para wag maabuso ang mga bata. Kami ang nagmo-monitor kung ito ba ay may mga karapatang batas, paano isalasatupad ang batas. Tinitingnan din namin ano mga programa ng iba-ibang ahensya para sa ganun mabigyan ng protection ng mga bata from the forms of violence. Ano-ano po ba ang may tuturing na moral o psychological harassment sa mga bata? Yung moral at psychological harassment, nawawala ang dignidad ng isang bata. Yung minsan minumura sila, mga bata sinasabi, bobo ka, pangit ka, mahina ka. Yun ang dapat na hindi ginagawa. Yun ang sinasabi nating kasama sa moral abuse at saka yung psychological abuse. Yung sinasabi nating psychological pag sinabing mahina ka, hindi ka marunong umintindi, matigas ang ulo mo, hindi ka dapat pinanganak, hindi ka dapat nabuhay, hindi ka dapat naging anak ko, yun ay kasama sa mga psychological abuse. Paano po kami maproproteksyonan laban dito? Yung mga bata, kayo mismo, huwag niyong papayagan. Pag halimbawa may mga taong nakikita ninyong pwede mag-abuso sa inyo, kailangang iiwasan ninyo. Sasabihin niyo sa mga magulang ninyo sa school na merong kayong nakikita mga tao na suspected na pwede mag-abuso sa inyo. At kayo kailangan alam ninyo kung paano ninyong poproteksyonan yung sarili niyo sa mga harm. Yung harm, pag sabi natin harm, yung mga taong merong mga planong kunin kayo, mga planong mag-traffic sa mga bata, at saka yung mga nang-aabuso. Dapat lagi kayong nakikipag-usap sa inyong mga pamilya, no? Sa inyong mga magulang, sa teacher, sa mga social worker, sa mga barangay, kailangan dapat inire-report sila. Maraming salamat po. Salamat din, Benji. Mahalaga din palang maprotektahan ang ating moral. Nakaka-apekto din kasi ito sa ating pag-uugali at ating paglaki. Salamat sa Diyos at nalaman natin ang tungkol dito. Bukas, kung loloobin ng Diyos, ay pag-aaralan naman natin ang protection spiritual. Hanggang sa muli, dito lang sa Benji Vivo.